Ang mundo at karagatan ay puno ng hiwaga at lihim. Hindi kayang abutin ng tao ang lalim ng mga lihim na ito. Mayroong daan-daan at libu-libong mga nilalang na kasama nating naninirahan sa ating planetang daigdig. Ngunit madalas ay wala tayong kaalam-alam sa kanilang mismong pag-iral. Isa sa mga nilalang na ito ay ang kilalang sea otter. Ang sea otter ay mamalyang dagat na matatagpuan sa hilaga at silangang karagatang Pasipiko. Kilala itong nabubuhay sa tubig at kabilang sa pamilya ng mga whistle. Madalas itong nakatira malapit sa baybayin ng karagatan at dagat. Kung pag-uusapan ng kanilang ebolusyon, ang sea otter ay itinuturing na pinakamabigat na miyembro ng pamilya Mustelidae. Ito ang pinakamaliit na hayop sa dagat. Ang Mustela mustelidae ay pangunahing binubuo ng halos 13 species ng otter at mga hayop na naninirahan sa lupa. Kasama sa grupong ito hindi lang ang mga hayop tulad ng sea otter, kundi pati na rin ang mga weasel, badger at mink. May mga hayop sa grupong ito na kayang mabuhay ng tuluyan sa tubig habang ang iba ay lumalabas pero wala namang interes maghukay ng lungga o tirahan. Ang kakaibang mga katangian ng sea otter ang dahilan kaya itinuturing ito ng mga siyentipiko na naiiba sa iba nitong kapamilya. May teorya ring binabanggit ang pagkakahawig ng sea otter sa earless seal sa katangian at ugali. Gayunpaman, ang hayop ay may katangiang tulad ng African speckled-throated otter, European otter, African clawless otter, at Oriental small-clawed otter. Isa ang pinagmulan ng mga hayop na nabanggit, mga 5 milyong taon na ang nakalipas. Ang makabagong otter na nakikita natin ngayon ay pangunahing nag-evolve sa Russia at pagkatapos noon, kumalat na ito sa Alaska at baybayin ng Amerika. Kung ikukumpara sa daan-daan at libu-libong mga hayop na nabubuhay sa tubig na mas matagal nang nabubuhay sa mundo kaysa sa kaya nating isipin, ang sea otter ay isang medyo bagong uri ng hayop dagat. Kahit ganon, pinaniniwalaan na ang sea otter ay mas higit na na-develop at mas mahusay pagdating sa ebolusyon kumpara sa karamihan ng mga hayop. Halimbawa, mas na-develop ito kumpara sa mga pinniped na kailangang madalas pumunta sa lupa para manganak. Ayon sa kasaysayan, hindi sea otter agad ang tawag sa sea otter noon. Hindi pa tiyak kung kailan unang natuklasan ng sea otter, ngunit may tsurang siyentipikong naitala ito noong 1751. Kahit una itong tinawag na Lutra marina at hindi pa sea otter, hindi pa rin nasiyahan ang mga siyentipiko kaya madalas nilang palitan ng pangalan nito noon. Noong 1922, tinawag itong Inhydra lutris mula sa inhydra na sa tubig at lutris na otter. Makalipas ang ilang panahon, bago pa tinawag na sea otter, tinawag din itong sea beaver kahit wala itong kaugnayan sa mga beaver. Ang tanging dahilan kung bakit ito tinawag na sea beaver ay dahil pareho sila ng komersyal na halaga ng mga beaver na naninirahan sa lupa. Pinaniniwalaang may mga uri ng otter na naninirahan sa sariwang tubig at baybayin, patunay ng mahusay nilang pag-angkop sa dagat. May 3 subspecies ng sea otter sa mundo: Asian sea otter, Northern sea otter, at Southern sea otter. Ang Asian sea otter ay kadalasang matatagpuan sa hilaga ng Japan at ilang bahagi ng Russia sa kanlurang karagatang Pasipiko. Ang Northern sea otter ay matatagpuan sa Alaska at Oregon sa silangang karagatang Pasipiko, habang ang Southern sea otter ay nasa gitna at timog, California. Sa 3 subspecies, ang Asian sea otter ang pinakamalaki. Pagdating sa mga morpolohikal na katangian ng sea otter, ang karaniwang bigat ng isang lalaking sea otter ay humigit kumulang 22 hanggang 45 kilo, habang ang kanilang taas ay mula 1.2 hanggang 1.5 metro. Bagamat ang pinakamabigat na lalaking sea otter na naitala ay tumitimbang ng 54 na kilo, ang mga babaeng sea otter ay mas maliit at maaring sukatin mula 1 hanggang 1.4 na metro ang haba. Ang kanilang timbang ay maaring mula 14 hanggang 33 kilo sa karaniwan. Sinasabing ang sea otter ang may pinakamakapal na balahibo kumpara sa lahat ng ibang hayop at karaniwang umaasa ito sa makapal nitong balahibo upang mapanatiling mainit ang kanyang katawan. Kung pag-uusapan ang kanyang balahibo, ang sea otter ay may tinatayang 150,000 hibla ng buhok sa bawat parisukat na sentimetro ng kanyang katawan.
Hindi tinatablan ng tubig ang mahahabang balahibo kaya nananatiling tuyo ang ilalim at hindi giniginaw ang hayop. Nangyayari ito dahil nakakulong ng balahibo ang init kaya hindi nakakapasok ang lamig at hindi rin lumalabas ang init mula sa katawan. Walang tiyak na panahon ng pagpapalit ng balahibo ang sea otter kaya tuloy-tuloy ang pagpapalit nito. Ang dagat lontra ay may malambot at maluwag na balat, pati mas malambot na kalansay kaya madali nitong naabot lahat ng bahagi ng katawan. Dahil dito, kaya ng hayop alagaan at linisin ang sariling balahibo. Ang paleta ng kulay ng balahibo ay karaniwang binubuo ng mga kulay tulad ng madilim na kayumanggi, pilak hanggang abo, dilaw, abong kayumanggi, itim at iba pa. Pagganap ng adulto ang sea otter, mas maputi o maliwanag ang dibdib, ulo at lalamunan kumpara sa ibang bahagi ng katawan. Ang hayop ay may kakaibang katangian kung saan kaya nitong isara ang mga butas ng ilong at tainga nito kapag kinakailangan. Ang malalapad nitong mga likurang paa ang nagbibigay dito ng kakayahang lumangoy. Maikli, mataba at maselang buntot nito. Ang mga paa ng sea otter ay may natatagong kuko kaya mas mahigpit ang kapit nito sa biktima. Karaniwang sapat ang bigat ng buto para bumaba ang paglutang. Ang sea otter ay kayang lumangoy hanggang 9 kilometro bawat oras. Kapag ang hayop ay nasa ilalim ng tubig at lumalangoy, iniinat nito ang katawan niya na nagreresulta sa mas magandang estruktura ng katawan. Ang sea otter ay kadalasang aktibo sa araw, kaya likas itong aktibo sa araw. Mas gusto nitong mag-agahan agad bago sumikat ang araw at magpahinga ng 1 oras tuwing hapon. Kumakain siya pagkagising, tapos kumakain ulit sa hating gabi. Ang sea otter ay karaniwang ginugugol ang 24 hanggang 60% ng araw sa pagkain. Pagkakain, gumugulong ito sa tubig para alisin ang mga mumo ng pagkain sa balahibo. Mas gusto nitong kainin ang suso, kabibe at maliit na isda. Pero si otoy lang ang hayop na kumukuha ng isda gamit ang paa, hindi bibig. Ang sea otter ay kumakain ng sea urchin, molusko, tahong at crustacean. Kaya rin nilang manghuli ng daan-daang uri ng hayop sa dagat. Mas gusto ng sea otter ang hamon at kaya nilang manghuli ng mas malalaking hayop gaya ng dambuhalang pugita. Minsan, sa sobrang tapang, nahahabol pa nito ang mga pating at ibon. Madalas ito ring na keystone species ang mga sea otter dahil kumakain sila ng mga sea urchin para kontrolin ang dami ng mga ito at sa huli ay maprotektahan ang mga kagubatan ng kelp mula sa pagkawala. May kakaibang katangian ang sea otter, gumagamit ito ng espesyal na kagamitan para mapadali ang panghuhuli at pagkain. Hawak ng hayop ang bato sa dibdib habang binabasag ang kabibe ng huli. Maaari rin itong gumamit ng malaking bato para hampasin ang biktima. Narito pa ang isang kawili-wiling katotohanan tungkol sa sea otter. Ang mga hayop na ito ay nagkakapit kamay habang natutulog upang hindi sila magkahiwalay at lumutang palayo sa isa't isa. Ang mga lalaking sea otter ay maraming babaeng kapareha sa buhay nila. Kapag nagkakapareha ang lalaki at babaeng sea otter sa ilalim ng tubig, kadalasang kinakagat ng lalaki ang nguso ng babae at hinahawakan ng ulo nito sa ilalim ng tubig. Sa tingin pa lang, halatang marahas ang proseso ng kanilang pag-aanap. Ang mga sea otter na nakatira sa hilagang bahagi ay nanganganak tuwing Mayo at Hunyo, samantalang ang mga nasa timog na bahagi ay nanganganak mula Enero hanggang Marso. Karaniwang tumatagal ang pagbubuntis ng 4 hanggang 12 buwan. Pagkapanganak, inaalagaan ng ina ang mga anak ng 6 to 8 buwan bago sila maging independent. Sa ilang pagkakataon, kapag mahirap makahanap ng pagkain, napipilitan ng ina na iwanan ang kanyang mga anak kahit hindi pa sila ganap na malaki. Medyo mababa ang tsansa ng mga anak na mabuhay dahil ayon sa mga estadistika, 25% lamang ng mga anak ang nakakaraos sa kanilang unang taon. Sinasabing ang mga babaeng otter ay sobrang mapagprotekta at maalaga sa kanilang mga anak. Ang sea otter ay may mga mandaragit gaya ng malalaking puting pating, sea lion, orca at agilang kalbo na kumukuha ng otter mula sa ibabaw ng tubig.
Lumalaban din ang sea otter at inaatake ang mga pating at agila bilang ganti. Kapag pumunta sa lupa ang mga otter, maaaring kainin sila ng oso at coyote. Ang populasyon ng mga sea otter ay minsan naitala na nasa pagitan ng 100 at 50,000 at 300,000. Ngunit pagkatapos, nagsimula ang malawakang ilegal na panghuhuli mula 17,000 at 41 hanggang 19,111 na naging sanhi ng malaking pagbagsak ng bilang. Maliban sa panghuhuli, malaking dahilan din ng pagkaubos nila ang oil spill kaya itinuturing silang nanganganib na uri. Gayunpaman, ipinagbawal na ang mga aktibidad ng panghuhuli, may mga planong konserbasyon sa dagat at mga inisyatibo ng gobyerno na ipinatupad upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga sea otter na ito. Ibahagi ang opinion ninyo tungkol sa makapal-balaibong sea urchin snapper na matapang na gigolo at magandang nilalang sa comments at sabihin kung anong gusto nyong mapanood sa susunod. I-like, mag-subscribe at pindutin ang bell para sa mas maraming kamanghamahang nilalang. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod!